At ayan, ngayon po ay meron po tayong isang napakalaking balita dito na lumabas mula sa SEC na direkta at malaki ang epekto sa kinabukasan ng XRP. Habang ang lahat ay nakatitig po sa presyo, may mga quiet developments sa aspeto ng regulasyon na mas malaga pa sa panandaliang galaw ng market. Ayan po, sa ating balita dito ay SEC reviews 85% proposal that could impact future XRP ETF listings. Kasalukuyan daw pong nire-review ng SEC ang tinatawag na 85% proposal. Ang proposal na ito ay hindi lang basta technical jargon. Ito po ay isang hakbang na pwedeng mag-unlock sa pintuan ng XRP ETF listings sa United States. Alam nating lahat na ang Bitcoin at Ethereum ay nakuha na ang kanilang mga milestone. Pero ang XRP investors ay matagal nang naghihintay ng broader access or mas malawak na access. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano nga ba itong NYSE Arca rule change na ito at bakit binanggit ng seryoso ang pangalan ng XRP sa mga official documents ng SEC. Simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano nga ba ang 85% proposal ng NYSE Arca. Sabi dito, NYSE Arca submitted the proposal as an amendment to Rule 8.201-E, which governs the listings of commodity-based trust shares. Under the proposed change, at least 85% of a trust net asset value must consist of assets that already satisfy the exchange's listing eligibility requirements. The remaining 15% could include non-qualifying assets without disqualifying the product. The rule would also require derivatives exposure to be measured using aggregate gross notional value instead of standard market value calculations. Yan, paliwanag po natin. Ang NYSE Arca daw ay nag-submit ng amendment sa kanilang Rule 8.201-E. Sa madaling salita, gusto po nilang baguhin ang panuntunan kung paano po nililista ang mga commodity-based trust shares. Sa ilalim po ng bagong 85% rule na ito, kailangang 85% ng net asset value ng isang trust ay binubuo ng mga assets na pasado na sa listing eligibility ng exchange. At ang natitirang 15%, pwedeng mga non-qualifying assets na hindi na kailangang i-disqualify ang buong produkto. Sa aking opinyon, napakahenyo po ng galaw na ito. Isipin po ninyo mga ka-crypto, parang gumagawa sila ng isang universal plug. Dati kasi bawat crypto ETF ay kailangang dumaan sa butas ng karayom at kailangang 100% perfect ang asset sa mata ng SEC. Pero sa proposal na ito, binibigyan ng allowance ang mga issuers para itong pagsasabi na hanggat ang bulto ng iyong investment ay nasa safe assets, bibigyan ka namin ng konting laro sa ibang assets. Ito po ang magsisilbing standardized path. Hindi na kailangang mag-imbento ng bagong rules para sa bawat coin. Kapag na-approve po ito, ang framework para sa mga diversified crypto trust ay magiging malinaw na parang kristal. Sa ating sunod na katanungan ay, bakit nga ba binanggit si XRP bilang isang qualifying asset? Ang sabi dito, the filing specifically names assets such as Bitcoin, Ether, Solana, and XRP as examples of qualifying holdings because these assets connect to future markets that meet surveillance and trading standards required by regulators. Ito po ang pinaka-exciting na bahagi ng filing. Taas ang pinangalanan po sina Bitcoin, Ethereum, Solana at saka XRP bilang mga halimbawa ng qualifying holdings. At ang tanong ay bakit?
Dahil ang mga assets na ito ay may koneksyon sa mga futures market na sumusunod sa surveillance at saka trading standards na hinihingi ng mga regulators. Sa aking opinyon, nakikita nyo ba ang pagbabago na ito? Dati, sa XRP ay laging question mark sa mata ng SEC. Pero ngayon sa isang official proposal for a rule of change, kasama na siya sa listahan ng mga assets na tinatawag nilang qualifying. Ibig pong sabihin ay kinikilala na nila ang market structure ni XRP. Ito po ay isang malaking sampal sa mga nagsasabing walang kinabukasan ang XRP ETF. Kapag ang SEC mismo ang nagre-review ng document kung saan, example, si XRP ay isang valid asset, malinaw na tapos na ang usapin kung pwede ba itong magkaroon ng ETF. Ang tanong na lang ngayon ay kailan? Para sa akin, ang pagkilala po sa futures market ni XRP ay ang huling piraso ng puzzle. Ang regulators ay takot sa manipulation. Pero kung ang asset ay may sapat na surveillance gaya ng XRP, nawawala po ang dahilan nila para humindi. Ang masasabi ko po rito ay we are moving from if to when. Ang pagkakasama po ni XRP sa listahang ito ay katumbas ng isang pre-approval clearance sa aspeto ng eligibility. Pag-usapan naman po natin ang epekto sa institutional access. Para sa mga institutional investors, ang kalinawan po sa listing rules ay kasing importante ng mismong performance ng asset. Yan, sabi rito, the SEC has opened the proposal for public comment and will eventually decide when to approve, reject, or extend proceedings for further review. This is not direct approval for an XRP ETF, but it shows the regulatory framework for crypto products is still evolving. For institutional investors, listing clarity matters as much as asset performance. Many large firms require clear compliance frameworks before committing serious capital to digital assets. This is why Ripple City's observation carries weight. The 85% proposal may appear technical, but it could become one of the quiet developments that shape the next stage of XRP adoption. Ang mga malalaking kumpanya at saka hedge funds ay hindi po pwedeng magpasok ng bilyon-bilyon sa isang asset na gray area ang regulasyon. Kailangan po nila ng compliance framework. Ang 85% proposal ay nagbibigay po ng framework na ito. Sa aking opinyon ay isipin po ninyo ang mga asset managers gaya ng Grayscale o BlackRock. Kapag mayroon ng generic listing rule, hindi na nila kailangang makipag-away sa SEC ng ilang taon para lang sa isang XRP product. Gagamitin lang nila ang 85% framework at boom, pasok na sila. Ang masasabi ko po rito ay ang listing clarity ay ang magsisilbing hudyat para sa mga big banks na mag-alok ng XRP sa kanilang mga premium clients. Marami po sa ating mga retail holders ang naiinip sa presyo, pero ang smart money ay naghihintay sa ganitong klasing boring technical rules. Dahil kapag ang rules ay boring at standardized, ibig sabihin ay safe na ito para sa institutional capital. Ang 85% rule ang magiging quiet engine na magpapatakbo sa susunod na bullrun na XRP. Hindi mo ito makikita sa mainstream news agad, pero ito ang pundasyon na binubuo sa background. Bago po tayo magpatuloy, ay i-check po natin ang kasalukuyang presyo ni XRP ngayon. Siya po ay naglalaro ngayon sa 1.3898. Yan, kahapon ay bumagsak po talaga siya. Bumuo siya ng bearish candlestick gaya po ng ating inaasahan kasi bearish po talaga yung ating mga indicators. Kitang-kita natin dito ng ating Hall-Street indicator ay lumilit ang pangangatawan at lumabas na rin yung mga QQE bars natin na kulay red. At dahil dyan is bumagsak siya kahapon pero mukhang
nagawang pigilan po ng ating minor support dito na 1.3833 ang pagbagsak nito. Yan, balikan natin ang ating balita at ipagpatuloy natin sa bandang huli ang ating technical analysis dito. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa public comment at ang next steps ng SEC. Sa ngayon, ang SEC ay binuksan na po ang proposal para sa public comment. Ibig sabihin ang mga eksperto, kumpanya at maging ang publiko ay pwedeng magbigay ng kanilang saloobin. Matapos nito, ang SEC ay kailangang magdesisyon kung i-approve o i-reject o i-extend ang review. Sa aking opinion ay huwag po kayong mag-expect na bukas ay may ETF na agad. Ang SEC ay kilala sa pagiging mabagal at mahilig mag-extend ng proceedings. Pero ang mahalaga ay ang process. Ang katotohanang reviewing na sila ay isang panalo na. Kaya ang masasabi ko po ay bantayan po natin ang mga comments mula sa mga malalaking exchanges gaya po ng NYSE. Kung ang mga higanteng ito ang nagtutulak ng 85% proposal, mahihirapan po ang SEC na humanap ng dahilan para i-reject ito. Lalo na si Bitcoin at ang Ethereum ETF ay maayos na nag-ooperate. Ito po ang tinatawag nating evolution of regulatory framework. Hindi na ito usapin ng crypto is a scam. Ang usapin na ngayon ay paano natin ito ililista sa pinakaligtas na paraan. At sa usapin yan, si XRP ay nasa gitna ng usapan. Ang bawat update sa 85% proposal na ito ay dapat nating subaybayan dahil ito po ang blueprint ng ating tagumpay. Sa kabuuan, lagi po nating tandaan na dito sa mundo ng finance, ang progress often begins with rules before price. Bago po lumipad ang presyo, kailangan muna ng matibay na release na tatakbuhan nito. Ang 85% proposal ay ang release na yan. Yan po ang mismong release. Ang itong si Ripple City dito at iba pang mga observers ay tama po sa pagbibigay ng halaga sa technical development na ito. Ang SEC review ay isa po itong seryosong sinyales na ang institutional demand ay hindi na po mapipigilan. Ang SEC ay tuluyang lilipat sa mas malinaw na listing standards. Ang long-term case para sa XRP ETF ay nagiging ironclad. Manatili pong alerto sa mga susunod na balita at huwag po tayong magpadala sa emosyon ng daily charts. At tandaan natin na ang tunay na adoption ay binubuo sa mga technical filings na gaya nito. Yan, balikan po natin ang ating daily chart time frame dito kay XRP at nakikita po natin na meron po siyang isang symmetrical triangle pattern na binuo dito. At patuloy po siyang naglalaro dito sa loob nito. Kaya ang hinahintay po natin dito ay ang possible breakout either dito sa itaas or ibabang bahagi nito. Kung dito po siya nagkaroon ng breakout sa kanyang itaas na bahagi, ang pattern na ito ay nagsasabing magpapatuloy na sa pag-akyat ang presyo ni XRP. Pero kung dito naman po siya nagkaroon ng breakout sa ilalim na bahagi, ibig sabihin nito ay magpapatuloy siya sa kanyang pagbagsak. Kaya yan po ang ating inaabangan dito kay XRP. Pero habang hindi pa siya handang bumasag, possible na magpapatuloy po siya sa pagko-consolidate sa loob ng pattern na ito. Hanggang sa umabot po siya dito sa pinakadulo kung saan ay wala na siyang mapagpipilian kundi ang magkaroon ng breakout either dito sa itaas or ibaba. Pero sa ngayon, possible po na makaranas tayo ng breakout at base sa ating mga indicators dito ay nagsasabing malamang ay ang babasagin niya ay ang ating lower portion dito. Yan, kasi bearish po ang ating signal ngayon. Yan, gaya ng aking sinabi kanina, lumiliit po yung sukat ng ating Haussett indicator dito at lumabas na po yung kulay red na QQE bars natin.
Para mapigilan po ang pagbagsak na yan, kailangan pong manatili po ang ating minor support dito na 1.3833 or ang lower portion ng ating triangle dito. Kung pag tumalbog po siya rito, mag-rebound, babalikan po niya ang upper portion ng ating triangle or ang ating minor resistance dito na 1.4371. Yan, adjust lamang po natin yung ating minor resistance dito. Yan, lagay natin sa pinaka-latest na rejection. Ito na po ay nasa 1.4405. Ayan. Ayan po ang ating technical analysis update sa araw na ito dito sa daily chart time frame ni XRP. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.